Tapos na ang 6 na taong panunungkulan ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Pero ang pinakamalaking kampanya ng kanyang administrasyon, ang War on Drugs, ramdam pa rin ang epekto hanggang sa kasalukuyan. Ang mga pamilya ng mga nasawi naghahanap pa rin ng mga sagot at hustisya sa kinahinatnan ng kanilang mga kaanak. Narito ang special report ni James Agustin. Halos 7 taon na nakalilipas ng inilunsad na nakaraang administrasyon ang gyera kontra droga. Libo-libo ang namatay matapos sumunong manlaban sa mga operasyon ng mga otoridad. May ilang pulis na napanagot, gaya sa mga kaso na Carl Angelo Arnaiz at Reynaldo Colot de Guzman noong 2017. Pero para sa karamihan ng mga kaanak ng mga nasawi, mailap pa rin ang hustisya. Sariwa pa sa alaala ng mga kaanak ni Raymond Dinuri alias Emo kung paano siya napatay umano ng mga pulis September 2016 nang dumating daw mga pulis at pinasok ang kanilang bahay. Nilagyan na siya ng tape sa kamay, saka po sa paa. Dinala siya sa banyo. Tapos po mga ilang oras, may narinig na po kami putok. Unang putok po yun. Tapos mga siguro 10 minuto, binaril po ulit siya. Sa maliit na palikuran na ito, binawian ng buhay si alias Emo. Ang kwento sa ating mga kamag-anak, nagtamo ang biktima ng 3 tama ng bala sa kanyang ulo, dibdib at leeg. Ang lumabas daw sa investigasyon, nanlaban umano sa mga pulis si Emong sa drug bypass operation. May nakuha pa umanong baril at droga ang mga otoridad. Wala po siyang baril. Wala siyang kung ano-anong gamit na bomba, wala po siyang ganun. And sabi po kasi, may baril siya, lumaban siya. Sa barangay po meron silang pinakitang kakapiranggot na droga. Yun lang po yung pinakita nila. Ang mga kaanak hindi na nakapagsampa ng reklamo sa sobrang takot. Gumuho naman ang mundo ni Christine nang madiskubreng napatay ng mga pulis ang kanyang 17 anyos na anak na si Joshua Laksamana noong August 2018. Nagtamo raw ng 4 na tama ng bala sa dibdib si Joshua matapos sumanong manlaban sa drug bypass operation. Ako yung lahat ng paratang nila na may baril, nanlaban, na yung bata wala namang motor, na nagkamotor, na tinakbuhan daw sila. Napakahirap kong tanggapin kasi talagang iniisip ko paano lahat nagawa yung kwentong gano'n sa anak ko. Nagsampa raw sila ng reklamo sa Office of the Ombudsman laban sa mga pulis na kasama sa umano'y operasyon, ngunit na-dismiss ito. Dinala rin nila ang kaso sa Korte Suprema, ngunit ibinasura rin ito. Hanggang ngayon kahit matagal na walang lunas. Walang lunas talaga. Hindi po agad nabubura. Iba pong sakit ng isang ina na nawalan po ng anak sa pamamaraan na ginawa nilang ganyan. Isa sa mga tumutulong sa mga kaanak ng mga biktima ng gyera kontra droga, ang ecumenical group na Rise Up for Life and for Rights. Mahigit 200 pamilya na raw nakausap nila. Nagkakaroon kami ng legal consultation, tapos pagkuha ng mga dokumento, yung mga police report, yung mga autopsy. Nagkakaroon din kami ng mga psychosocial sa mga pamilya, tapos yung community education. August 2018 na magsumite sila ng communication complaint sa International Criminal Court o ICC. Kabilang sa nagsampa ng reklamo ang mga kaanak ng 7 napatay sa operasyon kontra droga matapos umanong manlaban. Yung crimes against humanity, laban dito kay Pangulong Duterte dahil na establish naman doon na dahil sa kanyang policy, di ba, yung memo na pinahayag niya, tapos yung oplantokhang, yung culture of impunity na sinasabi natin. Kitang-kita naman at kaya yung mga pamilya at kami din, siyempre natatakot kami pero nandun yung para makamit yung hustisya. Nagkaroon pa ng supplemental complaint ang grupo at kabilang narito ang kaso ni Joshua. Ito na lang daw ang inaasahan ni Christine para makamit ng kanyang anak ang hustisya.
Nung malaman po namin na mayroon palang pag-asa sa ICC, bumukas po yung pakiramdam namin. Wala po ng konting bigat. Noong Enero, inatasan ng ICC ang prosecutor nito na muling buksan ang investigasyon kaugnay sa gyera kontra droga na nakaraang administrasyon. Pero sa apela ng Office of the Solicitor General na isinumite noong March 13, iginiit nito na wala ng jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas matapos kumalas ang ating bansa sa Rome Statute noong 2018 at naging epektibo ito noong 2019. Isa pa sa pinunto ng OSG, responsibilidad ng gobyerno ng Pilipinas na imbestigahan ang mga krimen na nangyari sa ating bansa. Na under the complementarity principle, dahil nga iniimbestigahan na natin dito yan, no, ginagawa na natin ang ating mga dapat gawin, ay hindi na nararapat na pumasok pa sa investigasyon ang ICC. Sa katunayan, ayon kay Guevara, dati nang naimbestigahan ng ilang nanlaban cases ng Department of Justice. Mahigit 4 na taon naging kalihim si Guevara ng DOJ sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Meron kaming nakita na mga hindi tamang ginawa. Kaya yun yung aming bini-build up, kini-case build up para ma-prosecute sa court. Oo, kaya nga merong 52 nanlaban cases na napunta sa NBI. 12 doon na formally na charge na sa DOJ. Yung iba nasa court na. Meron na nga na-convict eh. Ang Commission on Human Rights o CHR, nagsagawa rin ng sarili nilang investigasyon kaugnay sa umano'y extrajudicial killings. Ang resulta inilabas noong Abril 2022. Kabilang sa naimbestigahan ng 3,719 kaso na nangyari mula May 2016 hanggang December 2021 sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Sa bilang na ito, umabot sa 2,305 ang natapos ang kabuang investigasyon. Doon sa investigation namin, yung injuries nila does not actually coincide with what the circumstances surrounding the killing were. Kasi number one, the sustained wounds were on the head or on the torso, which shows that there was really an intent to kill. Sa datos ng pamahalaan, nasa 6,252 ang bilang ng mga nasawi sa operasyon kontra droga mula July 2016 hanggang May 2022. Pero para sa mga human rights groups, mahigit sa triple pa ang anilay tunay na bilang. Para sa mga kaanak ng mga nasawi, hindi sila mapapagod hanggang hindi nila nakakamit ang tunay na hustisya. Kahit ilang taon na ang nakalipas, ramdam pa rin daw nila ang sakit ng pagkawala ng mahal nila sa buhay. Yung lumabas po yung katotohanan na hindi siya naglaban, pinatay siya ng mga polis. Patunayan po nilang may hustisya sa atin dito dahil hindi nababayaran ng sakit eh. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.